apil kamatuoran ang kuna. Taka o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, suporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-isos ngumuday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan. Mualagad ng matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mubatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat kasuok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kahuyang sa kinabag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Tido sa Paka. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musod di sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang hustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulos sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma, kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad radyo taman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Mayong udto, may udto kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban dito sa atong tulumanon ang Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Niata sa atong second edition. Second edition dito sa atong tulumanon. Og sa mas nandan, mong hisgot na buta sa mga butang katilingbanon nga adunay dakong kalambigitan. Ang kinabagang katawhan, ikaw ako kitang tanan. Bosa plastari, higala. Pakiguban ka na mo, gikan nining orasa, hantod na sa alauna imedya. Alauna imedya sa hapon. Duha ka hugna, gyapon ni atong tulumanon. Ang unang hugna, padayon sa pag-uswag Bukidnon, mga kalambuan sa atong probinsya sa Bukidnon. Labi na gyud sa administrasyon ni Governor Onil Roque. Iyang mga project, mga programs, o apil na ang uban niyang mga opisyal nga mga kalihukan
may kalambigitan sa iyang pagka-gobernador sa atong probinsya. I-update po nato ang mga informasyon pagpadagan usab kalihukan diya sa atong 4th District, mga programa, proyekto og balod nun nga napanday ni Congresswoman Larnie Roque. Isip siya may atong representante dito sa Kongreso. Mao na ang naglangkob sa atong first round unang hugna sa programang Paka. Samtang ang atong ikaduhang hugna, mga balita, isyo, komentaryo nga gidalit usab kana ubos sa maing tinguha sa gikan diri sa atong Radio Paka Studio, lahos diha sa Radio Mano-Mano 99.3 sa dial sa inyong mga radyo. Oy, Patricia, palihog ra ko sa relo be. O, amo ko'y orasan kay dire. Akong relo palihog. Oh, nalimtan man ako. Nasuloyo sa kuan. Lubot sa tsaper. Ay! Ha? Oh. Palihog ko na loyo sa tsaper sa iyang lubot. Ay! Nalimtan o tayo orasan dire. Oh, sibo ba sa orasan dire sa atong computer? Oh. Si Patricia, oh, pakita sa... Oh, asan nakakataas ba sa una ba? Alay ba? Imong mga kuan. Ang imong mga fans sa sakay-sakay pagkag-sapper. Ay! Pakita sa kadali ba? Oh, bebe, ale. Atong mga kuan, atong mga fans sa sapper sa unang tong kalupad ng sapper nga. Bye-bye. Ay! Ale sa kadali lang. Oh, lapo na sa micropus Patricia, makita pa ba ka? Ha? Na live sa YouTube oh. Oh, YouTube na. Dito sa kuan Facebook. Wala. Hi. Oh, makita si Ikoy. Dapat na rin Patricia para makita ka. Agay magloob na ka kita. Di na makitang naong usos gamay be. O, idoko gamay ba? Pinadoko para makita mo naong. Nananggali ko. Ha? Dili dapit kayo para walay mic. Oh. Dili dapit sa ako. Oh. Kana klaro mo naong. Oh. Sapaw naman ka sa una. Di pa man ka mo sapaw sa microphone ba? Five naman siguro ka no? Murag 5 feet. Five. Pila man to? Imong sukod? Nagsukod-sukod ka? No. Sa una, sa singit-singit patag. Sa to, bye-bye! Ha? Sakay-sakay pa mong chopper, no? Mo po na si Ikoy, dako na sa si Ikoy, pero petuli. Ay, sabo. Sa 30 pa magpatuli. 30 pa siyang patuli. Sige, salamat! Ay, di naman makitang naong ni Patricia sa kamera. Sa una, kita pagkaayo, di pa siya musapaw sa kuan ba? Di pa siya musapaw sa announcer. Ay! Karon musapaw na sa announcer? Oh, labaw na kaya di na makita sa kamera mo tindog dira sa akong luyo ba? Pure buyag. Manay akong co-pilot, si Patricia, kadumdum siguro mo sa una, dira sa atong programa. Nga kato na uso pabitaw nga mag-sky patrol me. Ay! O niya kada extra na ko, mababay na sila. Uban ni Ikoy. Kanang igagaw man niya si Ikoy. Extra sa una. Bye-bye. Tingog na itong sapper ba? Tingog sapper Bye-bye. Magisinggit na sila. Ha? Okay. So, sige. Ang second round usbon nako, ikaduhang hugna sa atong programa, gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio lahos sa Radio Mano-Mano
99.3 sa dial sa inyong mga radyo. O niya, ang sangalan sa kinatabukang puwersa usab sa Radyo Mano-Mano atong ipailang atong mga kaubanan dito gipanguluhan mismo sa Tag-iya kanhi board member sa atong probinsya sa Bukidnon si Mano-Mano numero 1 Mano-Mano numero 1 si Pare Rene Centillas. Inabagan usab sa program director kasamtangan kugihan nga city councilor sa siyudad sa Valencia. Oy, paabot lang mo diha ubang mga barangay ha nga makapahimos mo ni ining pagpamuhi og baboy. Baktin nga livelihood ni Konsehal Lando Centillas, maapod ra lagi mo, maapod ra mo. Hulat-hulat lang mo. O, gibalik ni nga project ni Konsehal Lando Centillas kay gipangita punis katawhan des Valencia. Kasi permero niyang lingkod, atong permero ginang pagkakonsehal ba? Mo niya ang usa sa mga project niya. Daghan ang nalipay adto nakababoy nga way puhunan ba? Okay, di na ka mapalit og bakten, imo lang buhaton, buhion lang nimo ng baboy. Nagyapon kay puhunan kay ang ipakaon des baboy. Ikaw na may bahalaan ng bahog. So at least natabang-tabangan ang livelihood sa unas katawhan. Nakadugang extra income ba? Na iya ni gipadayon karon nining iyang second term. So hulat-hulat lang mo diha mga kabarangayan nga gustong magkababoy. Gikan sa baboy nga kining project nga baboy-baboy no? Ni Konsehal Lando Centillas. Mano-Mano numero 13, Pare Lando Centillas. Mo na yung program director sa Radyo Mano-Mano. Kauban po nato sa technical department, sila si Mano-Mano J.R. Bustamante. Oban usab ni Mano-Mano Giovanni Hilig, Gito Hilig. Samtang dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Kini si Mano-Mano Jess Vicente at your service, wherever you are. O dapit kami kaninyong tanan, gikan nining orasa, hangtod nas 1:30. Dini sa ato magpanaguban sa Tulumanon, Paka, Paminawa, Apil, Kamatuuran, ang kuna. Ano sa ta sa atong Bible verse for today? Ato sang hatag kaninyo ang atong balaan nga pulong alang nining adlaw para doon na tayo gabayan diha sa matag segundo sa atong kinabuhi sa atong mga panglihok-lihok matag karon og unya. So ang atong hatagas pagtagad karon ang pagkakutloon kay po nato ni sa atong balaang kasulatan kining balaan nga adlaw, balaan nga pulong no alang nining adlaw. Atong kalanos kalag sa lakton nga pagkasulti, kalanon espirituhanon. Duha man di klase ning atong kalanon. Dunay physical nga pagkaon kining kuan para sa atong physical sama anang lamian nga mga pagkaon, masustansya nga mga pagkaon, doon na po tayo spiritual nga mga pagkaon. Kalanon sa atong kalag kay para nga ang atong pagpakabuhi na ng kalibutan na grasyoso sab o ang atong labaw nga makagagahom atong madala kanunay diha sa atong mga panglihok-lihok. So atong pagkakutloon ining udtuha kining balaan nga pulong gikan sa Santiago 1 versikulo 12 nagkanayon. Bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagsulay kay human niya madaog ang mga pagsulay
makadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan, ingon man ganti nga gisaad sa Ginoo alang sa mga nahigugma kaniya. Mao ni ang atong Bible verse for today. Kalanon sa atong espiritu, kalanon sa atong kalag, alang nining adlaw nga atong gikutlo gikan sa balaang kasulatan sa Santiago 1 versikulo 12. Kini gidalit kanato ubos sa maayong tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Salamat kayo, maayong udto sa makausapa. Maayong udto kaninyong tanan, niya kita sa atong unang hugna sa programang Paka. Paminawa, apil kamatuuran ang kuna. Mga informasyon gikan sa Kapitolyo Provincial, gikan sa pangagamhanan, isip maoy nangulo sa atong lalawigan sa Bukidnon, Governor Onel Roque. Ang iyang mga opisyal nga mga kalihukan, mga prohekto, og apil na usab ang uban pa nga mga kining iyang mga programa, no? Nag-una nga mga programa. Nga ang iyang masaran sa katawhan dire sa atong lalawigan sa Bukidnon nga mao iyang giserbisyuhan. Gituyo na to ni kay para ma-inform ang katawhan, dili magpangutana kung unsa bay gihimo ni Onel Roque sa pagkagobernador, unsa bay gihimo niya karong panahon. So aron dili na mo magpangutana pag unsay mga kalihukan sa atong gobernador, paminaw mo dire sa atong programa. Labi na gyud to mga marites. Marites nga wa sa lugar ba? Duha ka klase man yung mga marites. Doon ay marites nga makaguba sa kredibilidad sa tao. Di ba? Doon ay marites nga makaguba sa kredibilidad sa tao kay sige lang pamantay sa negative nga lihok sa si katao. Mao na libak. Doon na po'y marites nga makahatag kayuhan sa tao. Positibo ang mga informasyon nga iyang i-relay ngadto sa iyang isikatao. Kung doon na sa hisgutan nga tao, positibo ang iyang ihunghong dili makaguba sa kredibilidad. Maunay marites nga kining kuan informative o niya researchful. Researchful sa mga maayo nga mga kasayuran nga iyang madunggan dias palibot. Positibo nga mga kuan ba? Mga informasyon. Ang way nada nga marites katong negative ra gipirmi bantayan. Unsay negative nga mahipos niya sa iyang isikataw, gihunghong sa iya pa nang ihunghong spikas. Aron dili mo maingon ana, paminaw mo sa atong programa kay balitaan ta mo insakto sa mga kalihukan ug nahimo sa atong gobernador sa Bukidnon. Aron nga dili mo
sa unsa may mga negatibo diha nga gisabwag nga mga istorya. Para ang inyong ipanghunghong sa inyong isikataw constructive nga isyu. Dili destructive. So ang kalihukan karon nga atong hatagas pagtagad, kalihukan sa atong gobernador, Governor Onil Roque, kining kape, balik-balik kining kape, no? Ato sa suli-sublion, kay mo naghingusgan karon ni Governor Onil Roque, nganong programa sa kape ang iyang hingusgan, usa sa iyang gihingusgan karon sa mga programa niya, kay daghan man na siyang mga programa. Nag-una kining programa sa kape, Provincial Coffee Development Program. Tungod kay makamugna kini og dugang industriya, makahatag og dugang tinubdan sa panginabuhian, og dako punig tabang sa katong kinaiyahan. Mo ni ang tulo ka mga dagkong rason ngano nga gitutukan ni Governor Onil Roque usa sa iyang mga programa kining coffee production based sa coffee roadmap nga dahan ay niya nga programa. So huwat-huwat lang mo diha mga ubang munisipyo, kay niya anam-anam naman ni karon, ubang mga munisipyo nga makapahimos ni ining pagpananom sa kape nga usa sa mga programa karon ni Governor Onil Roque. Sa mga pangutana kung unsaon nga maka-avail kamo, simple ra ang buhaton ninyo. Sa mga interesado nga gusto mo apil og tanom aning kape, programa sa atong gobernador, usa sa mga programa niya kining coffee Provincial Coffee Development Program. Ang inyong himuon, kung gusto mo nga makapahimos nini, i-inquire ninyo, diha mo pangutana sa inyong mga municipal or city agriculture's office. Paminaw Kato mga farmer karon nga dunay mga kayutaan diha nga gusto nila tamanan og kape. Kabahin ining coffee program ni Governor Onil Roque, ang inyong buhaton dool mo sa inyong municipal, kung naamos munisipyo, dool mo sa inyong municipal agriculture officer o agriculture's office. Municipal agriculture office o kung naamo sa siyudad, city agriculture's office. Dool mo diha o diha mo pag-inquire unsay mga requirements. Ayaw na maghago pa pag malay-balay, anang kapitulyo, ayaw na mo paghago pa. Gasto-gasto lang mo sa pamasahe, ayaw na. Og naakas munisipyo, adto mos munisipyo, adto ang munisipyo ninyo, pangita ang opisina sa municipal agriculture. Pangitaan dito. So dito pag-inquire. Kung naapo ka sa syudad, adto ang inyong city agriculture office, diha po pag-inquire kabahin sa programa ni Governor Onil Roque nga coffee production. Or, direkta ba mo sa makik-coordinate ka mo o direkta ka mo diha sa Provincial Agriculture's Office, pwede po, o naamoy panahon makaanha sa Provincial Agriculture's Office, malay-balay, gasto man kayo po gaplite, pero basig na kailang tuyo sa malay-balay, lahusin lang dayon ang Provincial Agriculture's Office. Pwede po mo diha mag-inquire kay para matagaan mo og guidance, assistance. Guidance and assistance ang mahatag ninyo. Okay? Okay, daghan na pangutana nga, unsaon ka pag-apil ana ma? Unsaon ka nga kanang makapananumpog ko ng kape kanang programa ni Governor Onil Roque? Unsa may akong buhaton ana? Naara ba ko'y 5 ka hektaryang yuta? Ay! Daghan ra ba kog luag ra ba kog kayutaas kabukiran?
gusto ko nga magplano, gusto ko nga mananom og kape ba. Oh. Na ako yuta dito, simod itudlo nimo ba? O kana kuto kana nga area ha. Ako ng mga yuta. Ay! Ako ng kayutaan, simod ra itudlo. Ay! Oh, kana tinuod na pod nga naa kayuta. Di ba pa pwede mananom kagwa kayuta? Ay! Man mo na iugsok ng kape, di ba nimo na pwede itanom dito sa tubig. Ay! Daw di po na pwede ihanging. Ano mga hanging garden bitaw? Kini programa ni Governor Roque nga pagpananom og kape, dili ni siya pwede sa hanging garden. Kanang hanging garden bitaw? Kuwara ka, manguha ka ng mga galon, mga plastic nga sudlanan, butangan ni mo yuta, dito ni mo itanom, dili na pwede. Kay kape man kahoy man Ang tagaan ini, nga programaha, ang maka-appeal kato na ayuta, nga matamnan. Okay. Usa sa purpose para makaprotektar pod sa atong environment. Kay kining kape, kahoy man Ang mga gamot makapugong sa dahili siyuta. Mapoy target So dili pwede og ihanging garden nimo sa pagprotektar ana siyuta. Ay! So kinahanglan nga naa kay kuan matamnan gyud nga area. Subod nako kung naa kay area nga matamnan gyud kuan na duol dito sa imong municipal o sa inyong municipal agriculture's office. City ba kung naka sa syudad dito pag-inquire. Kay sayang na imong 2 hektarya, bisag 1 hektarya, sayang na di na matamnan og kape ba. O nya kini ra bang pagpananom sa kape bitaw? Dako kay ni kuan, 2 ka tuig man ang pinakasayo nga maka-harvest na ka 2 ka tuig. Kining Arabica o sa man sa gi-promote karon ni Governor Roque kining Arabica nga coffee. Pwede na kuno 2 ka tuig maka-harvest na ka. Kini kung pagpananom sa kape, daghag mahimo ang imong yuta. Human mo tanom sa kape, pwede din mo na tamnan diha og kanang mga lagutnon ba? Double kuan bitaw, double purpose sa imong yuta. Kay magpaabot pa man kag 2 ka tuig sa kape, so mananom sa ka og mga lagutnon. Bulanghoy, kamote, ayohon na po nimo kamote nga dili makapatay sa kape. Kay mukatay ra man ng kamote. Gabi. Kanang mga tanom nga dili makalandong sa kape. Kay malandungan po ng kape, patay sa na. Mais, munggos. Okay, munggos. Pwede po na. Hantod pagdako sa kape, hayahay na kay ka, pwede na kamutanom o kamuti dayon. Kay dako naman, di naman siya mapatay inig katay sa kamuti. So, kapihan, kamutihan ang ilalom. Di ba? Kapihan, bulanghuyan ang ilalom. Kapihan, lutya ang ilalom. Ay kayo, doble. Di ba? Double purpose. Pwede po ni mo tamnan og saging kung dagko na gyud ang imong kape. Pero ang imong kape gagmay pa, di pwedeng saging kay malandungan man. Muna siya. Pagabot sa 2 ka tuig, harvest na rin ka. Nindot ra ba ni klasehas kape kay ang kada punuan kuno mo harvest og pinakaminos 1 ka kilog tunga. Ang kada punuan pinakaminos ng 1 ka kilog tunga hangtod sa 2 ka kilo kapin ang kada punuan. Ibutan ta lang 1 ka kilo lang ang ma-harvest nimo kada punuan, kana na lang pinaka-ubos pagyud 1 ka kilo ang kada punuan. Unyag naa kay 500 ka punuan. Yahay kayo. 500 kilos usab ang imong ma-harvest. Grabe no. O na pilang kape karon tag 40 naman siguro ang kilos kape. I-multiply nimo ng 500 kilos sa 40 pesos per kilo. 500 kilos. Paldo-paldo ang bulsa nimo. Ay! Kwarta. O niya,
nag-start ni mag-harvest sa kape, tuloy-tuloy na dayo na, tuloy-tuloy na din na mag-harvest ka. Di man na parehos tubo nga usara ka harbisan, o niya humag-harvest, pabutlon man na, magpaabot na po ko sa katuig para manurok tong saha sa tubo. Muna po ito, herbisyon mo sunod tuig. So, do kay pagka maka-kwarta o gutro, usara ka agi, usa katuig na po ipaabuto ni mo. Kining kape, once maka-harvest na ka, kasi imong pagtanom, tuloy-tuloy na na. Tuloy-tuloy ng harvesting, ana. Unya, kada harvest ni mo na kay 500 kilos, ibutan ta lang katulos o sa kabuwan ka mag-harvest, kay pahinugon pa man itong mga guwang. Pinakadugay na gali siguro ng 3 kabuwan. Harvest na po din ka. Kada 3 kabuwan, na kay 500 kilos ng harbison, paldo-paldo. Pwede na ka makapalit og kuan, double tire. Muna'y pangandoy, kadumdum ko muna'y pangandoy sa una sa mga mag-uuma sa kuan ba? Sa Claveria. Claveria, no? Kay sige ko sa Cagayan de Oro pa ko sa una, sa DXCC. Musuroy mami usahay po dito sa Claveria. Ka-interviewon na mong mayor si kuan pa. Kalingin pa yung mayor sa una. Muna'y akong gaka dumduman sa sige may biyahe dito, kanang pabisita mi dito, sakay ra mi kuan, double tire. Agi pangandoy sa mga mag-uuma kay kuan mo po na farm area mo po ng Claveria. Kadaghana sa ilang produkto dito mga gulay. Vegetables ang ilang products kasagara dito sa Claveria. Sa munang mo ang mga mag-uuma dito moingon, oy, mahal na bang precious kamatis. So, makapalit na po tag double tire ane. Ini jeep ng double tire ba? Kadaghanan sa mga double tire, kung taga Claveria ka, kadaghanan sa nanagiyag double tire nga namasayros Claveria atong panahon na, di ko makasure, og napa ba na karon, nato panahon na, kadaghanan sa nanagiyag double tire nga namasayro, dunay uma. Naay farm. Naa sila'y farm. Nakapaldo sa baligya o gulay ba? Timing. Kanang kamatis lang daan, sos. Labi na magmahal ang kamatis. Daghan, yung kayo nakapalito ka ng double tire sa Claveria. Double tire pa pangandoy sa una. Ang karon lahi naman, kay bunggo naman. Bonggo na karon, bonggo. Oy, si General Rostom Duran, retired general, kani barangay kapitan sa Barangay Lumbo, Valencia City. May udto nimo diha, sir, naman siya mensahe dito sa atong hotline number. Kani barangay kapitan Rostom Duran, retired general. Ang akong way paglubad nga amigo. Matod pa niya, maayong udto, Jess, kumbati lang ta pirmi. Sige, salamat mo diya, sir. Retired General Rostom Duran. Ang iramang anak ani kay bago lang na-promote sa pagka Lieutenant Colonel, no? Lieutenant Colonel. O niya, maoy kuan, maoy Deputy Director sa Provincias Bukidnon. Sa ato pa siya mo'y assistant sa Provincial Director. O mawala ang Provincial Director, o mo resign, doon ay posibilidad nga siya mo take over as program director sa PNP sa Bukidnon. Ang anak ni Sir Rostom Duran, pulis man po ni pulis. Salamat ya, sir, sa imong pagpaminaw. General Rostom Duran. Salamat po dahil, sir, ha? Salamat katong akong gitawag sa imo, sir, ba, nga nagpatabag ko kay dugay ang resulta atong akong iltap. Wakoy lang nahuna-hunaan ba? Police God. Ato pa, testingan ko nagtawag si akong amigo, General Duran. Kaya iyang anak na ay lisod ning naatay, lisod. Kuande, sayon, dili lisod. Sayon ni naatay mga koneksyon kagmay ba? Ginagmay kong koneksyon. Nalangan ang resulta kay daghan man kayo, daghan man kay nag take og kining neuro. Neuro ang nakalangan ato mo to nalangan ang
akong ID card sa Iltap. Oh, kay ato panahon na sa pag-take na kong exam sa neuro, hapit 500 mitanan. Nationwide ba? O niya dito man na sa Manila, ang evaluation ana, dito man ka-evaluate sa Manila, ang resulta, evaluate pa man na dito sa Krami. So sa kadaghan silang ipang-review, o niya, alphabetical, ang ako apelido ulahi gipirmi kay letter B man, Vicente. Salamat na lang si Sir Rostom Duran, yang gitawagan niyang anak, nakatabang sab, no? Dali nalihok. Dali nalihok ka na human. O niya si General Duran, di sab na ko ni malimtan, kay usap po ni nakatabang, nga dali nga nakasulod og pagkapulis ang akong anak. Pasalo ako nga ako ning appeal dira sa atong programa karon ha. Manay hinungdan nganong di na ko malimtan ang pagkaamigo na mo ni kanhi Barangay Kapitan Retired General Rostom Duran. Usa po ni nakatabang. Bakir-bakir ako ginagmay. So salamat nimo sir. General Rostom Duran, no? Kani Barangay Kapitan des Barangay Lumbo, Valencia City. Anita sa dugang pang mga kasayuran nga atong pagkakutloon gikan sa Kapitolyo Provincial, dunay kuano hatod serbisyo Karaban 2026. Dito ni gihimo sa Barangay Bismarck, Don Carlos, Bukidnon. Sa binukid pa ni nga pinulungan, hat-on ho kabulig ho kadakulan. For short lugar, hatod serbisyo Karaban. Ang binukid, hat-on ho kabulig ho kadakulan. Muna'y binukid sa hatod serbisyo Karaban. Usapon nis mga programa ni Governor Onel Roque, gawa sa kape nga programa. Usapon nis programa niya nga tagaan og kasayon ang mga kigsuna nato nga tuwas kabukiran, mahatdan sa serbisyo. Di na mahasol sila og kanang ana pa sa sentro ba. Mo ana pag kapitol, mo gasto pag plite, gasto pas kahago, gasto pas plite, kahago pa. So, lisod, manang uban nga, di nalanta mo lukat o kuan, di nalanta, kapoy man, o bati kwartay plite padong dito sa munisipyo, padong sa Kapitolyo. So, gituyo ni nga programa para ihatod na lang yun ang serbisyo dito silang barangay. O nakadaghanan sa mga barangay nga gaserbisyohan ni hatod serbisyo Karaban, katong tuwa sa hilit-hilit ng mga barangay yun ba? Hinterland ng mga barangays, mag-target ani. Aron dili nila mahayan ang gobyerno. Kay kadaghanan gud sa mga barangay nga tuwa silit og di maabot sa serbisyo sa gobyerno, maghuna-huna ning uban, may pa mag-rebuild dita. Poslan man di ta maatiman sa gobyerno kay ni atas layo. Ang diharas duol nila mo ilang patimanon. So nila tag-rebuilde. Pag sulod ng rebuilde, problema na sab, insurgency. Kwarta na po na itong gobyerno, ipamalit sa bala, isuhol sa mga militar, anong gukdo ng mga rebuilde. Whereas, kung ang serbisyo ihatod yun dito sa ila, kana matagamtam yun nila ba ang serbisyo sa gobyerno ba? So, padayon ang ilang pagsalig sa atong gobyerno. Di ba? Latest nila nga napahigayunan sa hat-on ho kabulig ho kadakulan kon hatod serbisyo Karaban, mao ang barangay Bismarck
sa lungsod sa Don Carlos. Lalawigas Bukidnon. Niadto nilabay nga Abril 23, 2026. Ang nahatag nga serbisyo sa provincial government, naglangkob kini ha sa provincial government nga mga offices, national offices, municipal offices, barangay offices. Kung asa nga barangay nakabase, so diha barangay support, o asa nga munisipyo na nga barangaya, ang municipal department offices naa, o ang provincial department offices naa, o ang ato mga national offices. So mo ni ang naserbisyo nila na tumiabay miaging Abril 23 sa barangay Bismarck, Don Carlos, Bukidnon, sa PLO. PLO na pulo ang naserbisyuhan, sa Peso 16, sa NBI 15, sa PSA 60, sa PhilSys 41 registration, PhilSys 41 registration, og DICT 32 ka mga taong ilang naserbisyuhan. Sa LTO, Land Transportation Office 20, sa Senro DNR 5, sa PhilHealth 21, sa Pagro 30, sa DTI 3, sa Comelec 52. Dagan-dagan na sa Comelec. Kuan siguro na basi kapanguha og kanang kuan ba? Voter certificate. Voters ID magkaha. Rehistro magkaha noon. O niya sa PSWDO 23, sa DOL, Department of Labor 3, sa LCR 30, sa IBP kini Legal Assistance, Integrated Bar of the Philippines 15, o niya sa alot og tupi. Naagya po na alot og tupi. Ang kuan na ang PNP ana og ang kasundaluhan mo'y maghiusa, mo'y manupi. O daghan may mga membros PNP nga kamausan manupi. Kay i-maintain magina sila sa tupi. Kaya di na ma-maintain ang tupi silang buhok, kapahakan ba sila sa ilang labaw? Kita ka sa labaw nimo nga unsa nang buhok nimo ay tupi-tupi ha. Kuha gunting tong ilang labaw, pahakan ka. Mao nga anad ni PNP og panupi. Giapil nila sa serbisyo sa karaban. Hatod serbisyo karaban. 30 ang ilang naputupihan. Ato pa, kuha na, mga gwapo nag-ulo, mga gwapo nagbuhok. O niya, sa PHO, Provincial Health Office, ang naserbisyuhan, consultation, 158, medicine dispense, paghatag medisina, 209, katao ang hatagan, o niya, circumcision, 37. Kini circumcision, o di ko masayop mo ba ni tuli? Mo ba ni? Mo ni tuli, no? Circumcision. Gin-English na po nila. Gin-English nila para di ko muingon nga kuan ba? Kanang nangatuli na gyud. Ang mga pisot natuli na gyud. So para dili kayo green paminahon, ilang gin-English? Circumcision. 37 ang mga natuli. Bisaya. Monitanan ang serbisyong nahatag sa hatod serbisyo karaban. Usan ni sa mga programa nga gihusgan usab ni Governor Onel Roque sa iyang administrasyon ining mga panahon na. Hatod serbisyo karaban is being implemented to attain comprehensive and sustainable peace alongside good governance. This strategy involves collaboration across all levels of government from national, provincial, city, municipal to barangay and fosters active coordination
and participation among the people. Una ni akong ipasabot kaniha. Ang tuyok tumong aning hatod serbisyo karaban nga katagag serbisyo ang makatawhan des ka barangayan. So sa binukid pa nga pinulungan, hat-on ho kabulig ho kadakulan. Sa English or sa Bisaya, hatod serbisyo karaban. Wa ni mo tangig kuan tuig hatod serbisyo karaban 2026 man eh. Kini atong binukid hat-on ho kabulig ho kadakulan 2026. Sumpaya tari 2026. Padayon ta sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon ang paka paminawa apil kamatuoran ako na. Anita sa uban nga kuan uban pang mga informasyon kahigayunan o paglaom na dawat sa gatusan ka mga ARBS ARBS 593 ang nakadawat mga mag-uma o beneficiaryo kini sa agrarian reform sa Bukidnon. Muna gitawag nga ARBS, agrarian reform sa Bukidnon. No? Dako nga paglaom bagong kahigayunan sa gipahigayon nga stakeholders forum sa Department of Agrarian Reform Regional Office 10 pinitsahan natong Abril 23, kini gipahigayon 2026 sa may Corpus Christi Gym, Magkasandig, Cagayan de Oro, dito himo mong kalihukan. Gitumong ang maong okasyon aron tapukon ang mga stakeholders o ipadayag ang padayon nga suporta sa Agrarian Reform Program. Dinhi gipodapod ang Emancipation Patent Certificate of Land Ownership, CLOA. E-titles, ang individual titles nga giisyo, pinagi kini sa project split o ang certificates of coordination and release of mortgage cockroom. May tambong ang mga kadakuan sa Department of Agrarian Reform alang aron nga itunol ang mga kopya sa titulo ngadto sa 5 ka mga probinsya sa rehiyon nga dunay kinatabuk ang kadaghanon nga 191 ka regular EP CLOAs, 25 sa e-titles og 930 sa COCROMs. Sa maong kadaghanon na padulong sa Bukidnon ang 146 number of CLOAs, daghan-daghan sab 447 usab ang sa COCROMs. Alang sa daghang benepisyaryo, dili lang kini dokumento, kundili simbolo sa ilang pagpaningkamot tinguha sa kaugmaon diha sa ilang pamilya. Gipahigayon usab, gihimo usab ang libre nga legal clinic nga serbisyo agraryo para sa libreng tambag og tabang legal sa mga mag-uma o stakeholders. Mapadayonon ang pangagamanan sa probinsya sa Bukidnon sa pagpanguna usab ni Governor Onil Roque diha sa pagsuporta o pagdasig sa mga mag-uma isip usa sa mga haligis ekonomiya o kalambuan sa lalawigan. Sa ingon nga ang yuta padayon nga matikad sa mga kamot nga sulod sa dugay panahon nag-ugmad para sa pagkaon og kaugmaon. So pertindaghan na po sa nanambong ani. Doon ay report ani si Fredelin Ragandang, paminaw na to. Paminaw na tong report ni Fredelin Ragandang. Dito nis Cagayan de Oro gipahigayon sa Corpus Christi Gym. Fred, sige ko na Fred. Gatusan ka mga mag-uuma o benepisyaryo sa agrarian reform ang nakadawat og dakong paglaom og bagong kahigayunan dinhi sa Cagayan de Oro City. For the e-title,
province of Bukidnon to be received by Mr. Joseph O. Latinlay. Nadawat sa 593 ka mga mag-uuma og benepisyaryo sa agrarian reform sa Bukidnon ang dako nga paglaom og bag-ong kahigayunan sa gipahigayon nga Stakeholders Forum sa Department of Agrarian Reform Regional Office 10, Abril 23, 2026 sa Corpus Christi Gym, Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City. Gitumong ang maong okasyon aron tapukon ang mga stakeholders ug ipadayag ang padayon nga suporta sa Agrarian Reform Program. Dinhi giapod-apod ang emancipation patent, certificates of land ownership, e-titles, ang individual titles nga gi-issue pinaagi sa project split ug ang certificates of condonation and release of mortgage. Mitambong ang kadagkuan sa Department of Agrarian Reform para itunol ang mga kopya sa titulo ngadto sa 5 ka mga probinsya sa rehiyon nga adunay kinatibuk ang kadaghanon nga 191 regular EP o CLOAS, 25 e-titles ug 930 cook rooms. Sa maong kadaghanon, napadulong sa Bukidnon ang 146 number of CLOAS ug 447 number of cook rooms. Alang sa daghanang benepisyaryo, dili lamang kini dokumento kundi simbolo sa ilang paningkamot, paninguha ug kaugmaon para sa ilang pamilya. Karon nalipay kami dako kang President Marcos sa iyang gihimo sa among tuog. Kay mo kanina katabang sa amo, kay gibalik og ang kwarta nga gibayad mo sa land bank gihatag sa namo, gibalik sa amo. Ug amo kini gibahin tong kwarta. Nalipay kami dako nga amo na gyud ni kay na may kining certificate of condonation, mo ni timaylan yun nga ikondo na ang tanang ang bayran sa o wala na may bayran sa among obligasyon sa land bank tungod kay Okay, advertise pa. Sakay po ng panahon ng mga laton sa lato ha, kaya nag-advertise pa. namin kitanan o wala na bayad. Sa pamamahagi ng e-titles at ng mga condonation certificates and release of mortgage na tinatawag natin COCROM ay pinagtitibay natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang inyong binubungkal ay ganap at nararapat sa inyo. Gipahigayon usab ang libreng legal clinic nga serbisyo agraryo para sa libreng tambag ug tabang legal sa mga mag-uuma ug stakeholders. Mapadayunon ang pangagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa pagpanguna ni Governor Rogelio Nil P. Roque diha sa pagsuporta ug pagdasig sa mga mag-uuma isip usa sa mga haligi sa ekonomiya ug kalambuan sa lalawigan sa ingon nga ang yuta padan nga matikad sa mga kamot nga sa sulod sa dugayng panahon nag-ugmad para sa pagkaon ug kaugmaon. Okay. Okay na to? Napa? Dili lang ha kay basta na komersyal. Gatusan ka mga Humana. Mo atong report ni Fredeline Ragandang, usa sa mga reporter sa Provincial Information Office Dias Kapitolyo Provincial. Maong kalihugkan, no? Nagpasalamat tong co-op kay nagpasalamat ni President Marcos ang katong leader batus co-op. Kay natagaan sila bili. Matod pa sa uban, tipik raman as malita. Anong tabang gihatag sa inyo, tipik ranas malita ba? Alita sa mga development, mga proyekto, programa usab ni Congresswoman Lani Roque diha sa 4th District. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Pakat. So ato pang i-update ang mga kalihukan ni Congresswoman Lani Roque sa iyang distrito, kining Distrito 4. Together we serve honored to be our provincial liga ng mga barangay. We are paving the foundation for a governance transition that puts our people first. To our barangay officials, you are the frontline heroes of our province.
My office is with you every step of the way to ensure that the pace of service never slows down. Mabuhay ang Liga ng mga Barangay, mabuhay ang Bukidnon. Sa kuanay panahon ni katong nagkatigom ang mga barangay captains sa 464 ka mga barangay sa milabay ng adlaw. Katong katiguman sa Liga ng mga Barangay ba? Nga pahigayon, naapo di ay si Congresswoman Larny Roque na ito panahon na. May hatag po siya mensahe sa mga barangay. Nihato sa mga panahon na. Sige. Samtang, padayon usab si Congresswoman Larny Roque sa pang-turnover, no? Sa pang-turnover sa mga proyekto nga mga nahumana nga mga project. Gani sa latest niya nga gi-turnover katong construction sa karsada diha ni dapit sa Bagong Taas. Project 25 KN0020 na mga number ni mga project niya ba? Mga infra kasagara nga mga proyekto ang gihingusgan ni Congresswoman Larny Roque nga mahatag sa kabarangayan dihas distrito nga iyang gilagaran. Kining 4th District, tulora ka area ang naglangkob ani. Ang pinakadako nga area ang Valencia City. O niya, kada dayon ang Pangantukan o Kalilangan, mga gagmay ng munisipyo pero wa gyapon na maulahi sa mga proyekto nga gibubo ni Congresswoman Larny Roque. Kanay ko atong mahinumduman kanang katong barangay Noynoy Aquino, no, sa Pangantukan. Daghan na po yung nabubo nga project dito ni Congresswoman Larny Roque. Katong multipurpose building, o niya katong dalan. Apil ka po ng Kalilangan, no? Kaya pa maulahi. Kay maoy target ni Congresswoman Larny Roque nga dili ma-behind ang mga barangay. Labi na gyud kung mga project manggaling ang paghisgutan. Mao nga usa ni si iyang gihingusgan. Una to naman sa Kalilangan, katong turnover nga gihimo sa Barangay Ninoy Aquino, sa Kalilangan din Barangay Ninoy Aquino. Katong construction sa dalan gihapon, 25 KN0038, marking a significant step forward in enhancing local connectivity and boosting the community's economy. A well-paved road is more than just infrastructure. It is a lifeline that connects farmers to markets, students to schools, and families to essential services. We are grateful for the presence and unwavering support of our provincial board members, municipal mayor, barangay captain, and barangay council, our energetic team Kalilangan. Muna yung mensahe pag ipadangat ni Congresswoman Larny Roque. Oy, ang Kalilangan, speaking of Kalilangan, sila mo'y overall champion biya sa Milabay nga Kamulan Festival 2026. Na tumiaging simana nga street dancing, float competition o katunayan ang ground competition. Ang Kalilangan mo'y nakakuha sa grand prize 300,000 pesos. Hisigot mabutang Kalilangan, mo nang kadumdum ko sila mo'y champion sa maong kalihukan. Congratulations din ninyo dias Kalilangan, ha. Congratulations sa inyong kadaugan sa biaging street dancing sa Kamulan Festival 2026. Dita Baklangan, mag-igsoon anita sa atong second round, ikaduhangog na sa programang Paka. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka!
Sa makausap pa, maayong hapon ninyong tanan. Niyata sa atong ikaduhang hugna sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran, ako na. Mabati na po ninyo ang mga balita, isyo, komentaryo diri sa atong second round. Mga balita, isyo, komentaryo. Mao na po atong tutukan din sa atong pagpanag-uban. Upat ka pateng lawas. Katuning mga NPA. Dito nis Negros. Grabe, no? Upat ka mga pateng lawas nga naglangkob sa UP teacher. Napag UP teacher na apil. Na-claim na sa pamilya sa usas mga punerarya dito napita. Upat ka pateng lawas. Sa encounter kini nga nitabo sa barangay Salamangka, Tubuso. Ang mga nakuha mo sila si Alaysa Alano, Education and Research Counselor sa UP. UP student kini siya. Sa dito sa Visayas, no? UP Manila. UP Diliman gyud eh. Maureen ikaduha si Maureen Kil Santoyo, UP Manila faculty teacher based in Manila. Sus, grabe, no? Mga mga taga-kuan gyud, taga UP Manila ni sila. Ikatulo, Maria Clarita Branzuel Blanco, teacher, Tabugon, Cebu. Ikaapat na yun si Genevieve Balura, Bacolod City. Samtang sa Ninel Funeral Services, nahurot na usab og claim sa pamilya, din katapusan gikuha ang usa ka Bacolod-based journalist o kanhi editor-in-chief sa St. Lasal nga si RG Nicole Ledesma, Y. Lacson, taga Barangay Villa Monte, Bacolod City. 19 ni tanan ka mga no? Mga nangamatay nga mga gituhuan, giingon nga mga rebuilding NPA. Nangamatay na sila sa encounter nga nahitabo dito sa Negros area. Visayas gyapon na nasakop. Kadaghanan nila ni Lunggo. Pero daghay na tingala ngano naa may teacher na apil. Ngano naa may estudyante sa UP ang naapil. Bot may pasabot nga kini mga tawhana konektado sa rebelde. Wala na sunahuna sa mga tao ba? O niyang tagtungod nila ni deny man. O nga, dili na rebelde ang among anak. Alabi itong anak na napil, itong bata pa, batanon pa. Nag-anak lang na siya di Haspikas Barangay kay naa sila survey nga gihimo kuno. Na kuno survey gihimo ba? O niya, napagan na kuno sa gira nga nitabo. Ambot, isa kay tuhuan na tuhan niya, mga sundalo itong tuhuan o kining mga ginikanan sa mga nangamatay, kining tagtungod sa mga nangamatay. Ginoor kinasayod ani nila. Kinsa nagsultig tinuod ang sundalo, mga sundalo o mga tagtungod sa mga nangamatay. Daghan-daghan ni 19, lalimang ka na 19 ka mga matod pa sa sundalo, 19 ka mga membros ni People's Army. Pero kadaghanan gyud, kadaghanan sa mga tagtungod denial. Dili na rebelde ng among parente. Dili na rebelde akong anak, dili na rebelde akong igsuon. Dili na rebelde ang akong igagaw. Buuta na nagsangyaw lang na dihang dapita, napagan sigira. Ambot og tinuod ba? Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka! Anita sa dugang pang mga kasayuran, dugang pang mga informasyon nga tuwatagas pagtagad. Doon natin naibilin nga 5 minutos 5 minutos na lang sa dili pa ta magbulag-bulag sa atong pagpanaguban.
uban pang mga informasyon, top 5 most wanted person sa lalawigan sa Bukidnon nga payuhot og illegal nga droga nadakpan sa kapulisan dito sa Damulog. Aha. Lungsod sa Damulog kini. Gikustodiya karon sa Damulog Municipal Police Station ang usa ka individual nga gikonsiderar nga top 5 most wanted person sa Bukidnon. Namatod pa tigpayuhot og illegal nga droga atol kini sa operasyon gipahigayon alas 8 buntag nato na kalabay nga Abril 23 dito sa Purok 9, poblasyon Damulog, Bukidnon. Ang dinakpa na ila nga si alias o na ila kini 32 anyos. Mag-uuma usa kini ka residente sa Purok 6, Tangkulan, Damulog. Nari ka po'y Tangkulan sa Damulog ba? Ako na ilhan nga Tangkulan sa Manolo Fortits. So na po'y Tangkulan dahil sa Damulog. Gikonsiderar isip top 5 matod pa most wanted person sa Bukidnon ang suspitsado o niya top 1 most wanted person sa Damulog sa paglapas sa Republic Act 9165 na ila Comprehensive Drug Dangerous Drugs Act of 2002. Mga hinungdan nga giaresto pinagi kini sa warrant of arrest pinitsan Pebrero 18, 2026 og walay piyansang girekomendar alang sa temporaryo nini nga kagawasan. Nganong wala man ni piyansa? Ha? Nga illegal drugs. Dako-dako siguro ni kay di man siya ka bill. Oh. Sige. 22 anyos nga lalaki nasagpa na maligya og illegal nga sigarilyo dito sa Pasugong. May ning atong kapulisan karon kay ultimo ginagmay nga illegal nga negosyo. Dakop gyud. Dili man ni ginagmay ning pagpamaligya og kanang smuggled nga mga sigarilyo. Og di ni sila masapon sa pulis. Paldo-paldo masang agi ani mga tawhana. 22 anyos kini nga lalaki, no? Alas 8 buntag nadakpan Abril 23 sa may Purok City, Barangay Poblasyon ng Pasugong, Bukidnon. Samala sa PNP Pasugong doon ni-report nga doon na namaligag illegal nga sigarilyo sa maong lugar. Sa diyang gihimo ang operasyon, nasapon sa kapulisan sa akto. Ang maong suspect nakuha ang 4 ka mga kaha sa komando pagyod, no? Nakuha ang 4 ka mga kaha sa komando nga buy bust item og laing usa ka rim sa susama nga brand. 1,120 ang kantidad. Ginagmay lang yan, no? Ginagmay, pero di po ni sumpo sa mga pulis. Mugara man eh. 1,000 kapinra ang value sa maong negosyo nga illegal, pero sa ngalan nga illegal kay mga smuggled kini nga mga tabako, mga sigarilyo. Samtang sa Pikas Bahin, pulos ni mga kuan, most wanted. Malampos na nadakpan sa kapulisan sa siyudad sa Malaybalay. Ang usa ka wanted nga personalidad sa kaso nga anti-violence against women and their children, VAUSI. Atol kini sa operasyon ng panghigayon, gihimong operasyon ato nakalabay nga Miyerkules, Abril 22, sa may Purok 4, Barangay Indalasa. Ang nadakpan, 31 anyos, na maligag isda, residente sa nasangpit nga lugar. Gidakop ang suspect, human migawas ang warrant of arrest. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9262. Kon kining VAUSI, pinitsahan atong Oktubre 21, 2025 og 72,000 ang piyansang girekomendar sa korte alang sa temporaryong kagawasan. Gikustodiya sa Malaybalay City Police Station ang suspect, samtang giasikaso pa ang piyansa.
Dako ni 72,000 og pobre ka. Di na basta-basta pangitao ng kwartaha oy. Bisag gani ng 10,000, 20,000 lang lisod na kanila pangitao ho, mas more ng 72,000. 72,000. So di na siya kapiyansa. Matulog gini permis presuhan. Oy. Si kuan di ay Vice President Sara Duterte di na kuno dayon sa iyang biyahe. Gitagaan siya og kanang clearance sa Malacañang, gipirmahan sa presidente ang iyang leave. Pero matud kang Vice President Sara Duterte, ulahi naman kayo. Oy, late naman nagpirma ang presidente. Unsa ba kahirason? Sumana na usab ang una-una sa Vice Presidente, Vice President Sara Duterte. Una iyo siya, di na sa komodayon og biyahe, oy. Nganong last hour ba nagipirmahan ni Marcos sa makahinungdan? Nganong huwat pag yun nga exhibition sila sa ilang investigasyon sa Injustice Committee sa Kongreso. About sa iyang kuan ba impeachment. Ayang ipirmahan ni Marcos ang iyang leave. Human nga na bulgar katong sa to mga amlak-amlak ba. Sakyan po dahil sa mga daot-ugotok. Nga hala, inana di kadako ang kwarta ni Sara Duterte ba? 6 billion ka pesos. Grabe din na mangurakot ng bayhana. Wala nila subaya nga kanang amlak, tanan nga kwarta musod o gawas sa bangko. Marikod gina sa amlak. Wala magpasabot nga kung naa kaniya ng kantidara, naana sa bangko nga kwartaha. Wala magpasabot nga muna imong kwarta sa kasamtangan. Record na sa pag deposit nimo o sa pagpagawas, deposit o withdrawal. Marikod diha. O dili lagi nimo kutihan kung sa bagay ni report sa amlak, magpinobre na kasi mong utok, maingon ka, daot na si Sara, oy, grabe ba na, gipahid ba sa mga korupsyon? Sakyan ba na sa mga tuntog utok? Tanawa ni karon no, doon ay denial nga gihimo ang Department of Justice. Kinsay unang nagpagarpar nga si Saldico nadakpan sa Czech Republic? Sa Czech Republic? Kinsay unang nagpagarpar ani? Si President Marcos mao nahimong reporter aning panahona niadto niaging semana. Wa na niya ni gihatag nga report ngadto sa iyang tigpamutbot nga si Ate Claire. Siya mismo mo nagbalita sa katauhan nga okay, si Saldico ay nadakip na ng mga otoridad doon sa Czech Republic at kustodiya siya ngayon dito doon sa Czech Republic. Hintayin natin nga kunin natin siya doon sa Czech Republic. Marcos mismo ana ang nagbalita. Nahimong reporter si Marcos anang panahona na tumiyaging semana. O sa nitabo, karong bag-o lang gidinay sa mismo ang Department of Justice ni dinay nga wa di ay dakpa, wa di ay badakpe si Saldico. Morning latest nga report nga to nadawat The Department of Justice admitted that former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico was not arrested in the Czech Republic. O niya, ang balita ni Marcos kay nadakpan. Doon na pahimangno dayon ng DOJ. We have to be careful with the nomenclature. He was not arrested. When Saldico was found in the Czech Republic, their government notified the Philippines. DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez said,
let's do away with the word arrest because arrest assumes it is being done by the country with jurisdiction over him. The Czech Republic cannot lawfully arrest Zaldico because he was no outstanding warrant there. The case is pending in the Philippines. So, these are two different jurisdictions, Martinez explained. Tuwa na. Mismo ang ilang agalon, ilang gibuking. Pulos raban ni mga Rimulya karon ang naghawid sa dako nga posisyon, di ba? Kinsa man ang DOJ, manghod ni kuan kanang masakiton nga Rimulya ba? Oh. Manghod niya ni kanin sa DOJ nga sekretary. Adili. Alagi. Oh, DOJ sekretary. Manghod ni Rimulya nga naas ombudsman. Unsa man ni? Sugod na ni siya og kuan, sugod na ni sila og kanang marang nagpakita na gali ni sila sa kawa na gana sa administrasyon ni Marcos. Kay bisan gani ang ombudsman, o sa inahitabo sa ombudsman, gimabagan si Romualdez. Ombudsman ang nababag ha? Si Rimulya. Oh, naningkamot nga si Romualdez di makagawa sa Pilipinas. Kay tungod sa kaso nga gifile nila dito sa Sagdaligang Bayan. Unya kung pangutan ng Malacañang, wa man ko nilabot ang Malacañang anang order. Unya karon ang manghod ni Rimulya nga naas DOJ, pinagi sa iyang assistant, naghimakak nga si Zaldico wala madakpi sa Czech Republic. Kinsa may nagbalita nga dadakpan si Zaldico sa Czech Republic? Ang ilar sang agalon nga si Marcos. Ang sama na, bulabog bulabogay na. Wa na mo magkasinabot, ang sama na. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha. Dari sa atong pagpanaguban sa sunod ni gayon. Hantod sunod ni gayon. Bye-bye. Inyong nabati ang tulumanon. Haka! Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.